Sa isang tahimik na baryo, lumaki ng magkasama ang dalawang matalik na kaibigan, si Kali at Edwin. Isang araw inupahan sila ng alkalde ng baryo para magdala ng tubig mula sa ilog patungo sa bayan. Araw-araw si Kali at Edwin ay nagdadala ng kanilang timba, naglalakad papunta sa ilog, pinupuno ito at dinadala pabalik ang mabigat na timba. Sa simula, parehong tuwang-tuwa sila. Ang galing nito! Binabayaran tayo araw-araw, sabi ni Kali, ngumingiti habang ipinapakita ang kanyang malakas na mga braso. Tumango si Edwin, honest na trabaho ito at maganda ang kita. Ngunit matapos ang maraming buwan ng mabigat na trabaho, nagbago ang pananaw ni Edwin. Habang hinahawakan niya ang kanyang nananakit na mga balikat, naisip niya sa sarili, kung patuloy akong magdadala ng timba, palagi akong magtatrabaho para lang kumita. Ano ang mangyayari kapag tumanda ako o nagkasakit? Titigil ang kita ko. Kailangan ko ng mas mahusay na paraan. Biglang nagkaroon siya ng ideya. Paano kaya kung gumawa ako ng pipeline mula sa ilog diretso sa bayan? Sa ganitong paraan patuloy na dumadaloy ang tubig araw at gabi, kahit na ako'y nagpapahinga. Nang sinabi ni Edwin ang kanyang plano kay Kali, natawa ito ng malakas. Pipeline? Seryoso ka ba? Aabutin niya ng taon. Bakit ka pa magsasayang ng oras sa paghuhukay kung pwede tayong kumita ngayon? Halika, bro, mag-enjoy tayo. Huwag masyadong magtrabaho. Patuloy si Kali sa araw-araw na pagdadala ng timba, habang ginugugol naman ang gabi sa pag-inom sa beer house, pagkain, at pag-enjoy. Samantala, doble ang trabaho ni Edwin. Pagkatapos ng araw ng pagdadala ng timba, nagpupuyat siya sa paghuhukay, paglalatag ng pipeline at pagpaplano ng sistema. Nangangalay ang kanyang mga kamay, masakit ang likod, at tinawag siyang hangal ng mga taga-baryo. Ngunit hindi sumuko si Edwin. Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, patuloy niyang gigawa ang kanyang pipeline. Sa isang umaga, nagbago ang lahat. Nailagay ni Edwin ang huling piraso ng tubo at bigla dumaloy ang tubig. Automatic na dumaloy ang tubig sa baryo. Araw at gabi, ulan o araw, kahit si Edwin ay nagtatrabaho, natutulog o naglalakbay, patuloy ang daloy ng tubig. Mula noon, hindi na kailangan ni Edwin pang magdala ng timba. Ang kanyang pipeline ang nagtrabaho para sa kanya, nagbigay ng kalayaan, yaman, at oras para mabuhay sa kanyang sariling paraan. Si Kali gayunpaman ay patuloy pa rin sa pagdadala ng timba. Napagod ang kanyang katawan, huminto ang kita at siya'y nagkasakit at huli na nang mapagtanto niyang nasayang ang kanyang pagkakataon. Aral mula kay Kali at Edwin. Karamihan ay nabubuhay na parang si Kali, nagdadala ng timba, ipinagpapalit ang oras sa pera. Ngunit iilan ang pumipiling mabuhay na parang si Edwin, gumagawa ng pipeline, lumilikha ng sistema na kumikita kahit hindi nagtatrabaho. Sa umpisa, pagtatawanan ka. Sa simula, mahirap. Iniiwasan, mararamdaman mong nag-iisa ka. Pero kung patuloy kang magtatayo tulad ni Edwin, isang araw ay aagos ang iyong pipeline at babaguhin nito ang iyong buhay magpakailanman. Kung interesado ka sa HBR, makipag-usap ka sa nag-imbita sa iyo. Tara, tuklasin natin ang HBR ng magkasama.